gamit ng away. So ang technology po hindi po siya masama. Tama? Kasi magagamit mo yan sa mabilis na pagbibigay ng information. Pero may tamang gamit po. Particularly, ang gumagamit dapat pala dyan ay nasa yung 12 pataas. Pero yung 11 pababa, hindi pa po talaga. Dapat limit. Dapat may limit siya. Kasi makaka-epekto talaga doon sa kanilang tinatawag dito, sa kanilang karakter. Ano ho? Dahil doon nga, tingnan niyo po, no? Hindi na napapahinga din yung utak ng bata. Dapat nagpapahinga yan eh. Yung tinatawag na socialite ng bata, namamatay. Hindi na yan naglalaro ng, di ba, buti nga yung mga batang ano po eh, batang 70s, 80s. Ano yung mga laro natin po nun? Tumbang preso, di ba, patintero, ano pa, yung tansan, di ba, yung kalugtansan, text, di ba, okay eh. So, may mga laro pa nun, no? Mas healthy yung mga ano. Pero ngayon kasi, iba na yung modern phone at panahon po natin eh. Ano po ngayon ay gadget na po talaga ngayon sa panahon po natin. Okay, so, balikan po natin yung ating pag-aaral. So, sabi niya po dito, pinagyaman ni Pablo ang katangian ito sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesus at ito ay nagdulot ng lubos na katatagan sa kanya, kung kaya't anuman ang kanyang pagdaanan at naranasan ay kanyang napapagtagumpayan. Okay, pakisulat na lang po yung verse. Next slide, please. Dumanas siya ng maraming pag-uusig at iba't ibang mahihirap na sitwasyon. Ayan po yung mga verse na pwede nyo po yung basahin po dyan. Ano po? Na makikita po natin. Hindi na po natin siya isa-isahin, pero dyan po nakatala yung mga pagsubok na naranasan ni Apostol Pablo. Sumunod po, pangalawa dito sa ating pag-aaral, si Pablo ay nanatili at nabubuhay lamang sa salita ng Diyos. Actually, may binanggit po si Apostol Pablo eh. Di ba, nung sabihin niyang, tinularan mo yung mga ganito ko, yung ginawa kong ganito, yung pagsunod, yung pag-ibig. At sabi niya, darating ang panahon. Take note, yung mga kapatid, yung binanggit doon. Darating ang panahon. Sabi niya, yung mga tao na masama ay lalong Okay. Pag lalong sumasama, bumubuti pa yung panahon. Thinking worse, biblically speaking. Di ba? Ganyan po yung mangyayari sa panahon po natin talaga. Habang may panahon pa tayo, kaya nga sinasabi ni Pablo, ibig sabihin, ano mo ibig sabihin? Bakit niya binanggit to? There's an urgent need. May kailangan pangangailangan sa panahon natin na dapat nating bigyan ng oras sa buhay po natin. Amen. Yung pagsunod sa Diyos, yung pag-equip ng ating pananampalataya para itong mga next generation ay prepare natin dahil yung oras ay paikli na ng paikli. So magandang halimbawa po dito si Apostol Pablo na natili siya na buhay sa salita ng Diyos. So naranasan ni Pablo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa kanyang buhay at ito ang lubos na bumago sa kanya. Ito ay mahigpit na ibinili niya kay Timoteo na huwag tatalikdan. Sabi niya po doon sa number 1, pakiclick. Naunawaan ni Pablo ang pangakong tagapagligtas sa aklat ng kautusan at natupad sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa Panginoong Hesus na tunay na anak ng Diyos. Kasi biyasa sa Book of Law si Apostol Pablo, may pinangakong tagapagligtas sa mga Hudyo. Hindi nila nakilala, pero si Apostol Pablo nakilala niya nung siya ay tawagin ng Panginoon. Actually, napakabuti ng Lord sa kanya kasi nakita ng Diyos yung genuine heart niya na kapag sumunod siya, totoo talaga yung pagsunod. Anong ginawa ng Diyos? Binago yung kanyang buhay sa pamamagitan ng divine intervention. Doon nabulat po siya. Yung pagkabulat niya, yung naging paraan para siya ay mapahaginan ng salita ng Diyos ng mga alagad. Na yung mga alagad nagtataka, ito yung sa atin ito yung mga aresto Pero may ginawa ang Diyos sa kanya. Mula doon, nakilala niya ang Panginoon at ipinaunawa ng Panginoon na yung pinangako ng kautusan, ito si Jesucristo na siyang katuparan ng nasasaad doon sa kanilang kautusan na tagapagligtas ng bayan ng Diyos. Si Timoteo ay mayroong mga kaalaman sa banal na kasulatan mula sa pagkabata, 2 Timothy
chapter 1, verse 5. At mula sa kaalaman niya, ito ay tinuro naman ni Pablo, mula sa kanyang kaalaman niyang ito ay itinuro naman ni Pablo kay Timoteo ang mabuting balita. Kasi si Apostol Pablo, ang ano sa kanya ng Panginoon, siya yung tagapagturo ng mabuting balita na nireject ng mga Pariseo. Dati siyang Pariseo pero binago siya ng Diyos at ngayon siya ay tagapagdala ng mabuting balita, tagapagturo ng mabuting balita na siyang magpapakilala kay Jesus ng tunay na anak ng Diyos. 1 Timothy verse 1 to 2. Ayan, pakisulat nyo lang po yung mga verse. Ano po? Ang lumang tipan at bagong tipan ang siyang kabuuan ng Biblia at ito ay walang salungatan. Hello, ulitin ko. Kasi minsan may mababasa tayo tapos magre-relate ka lang sa binabasa mo na. Bakit ganito yung sinabi na ano? Okay, important is the context, mga kapatid. Ulitin ko. Kapag kayo nagbabasa ng Biblia, wag lang isang verse na binasa nyo, yung nakagad ang paliwanag. Context ang pinag-uusapan. Buong kwento para maintindihan kung ano sinasabi ka. Okay. Ang whole context niyan ng Panginoon ay yung Old Testament at New Testament na tinuturo ni Apostol Pablo na katuparan na anak ng Diyos na siyang pinagkaloob para tuparin yung mga ipinangako po sa kanila ng Diyos. So yung buhay ni Apostol Pablo na nakita ni Timoteo, nakita ni Timoteo kung paano siya sumunod sa salita ng Diyos. Amen. Hello. Paano po ba tayo sumusunod sa salita ng Diyos? Okay. Kung tayo ay sumusunod, di ba? Dapat yung pag-aaral, mas madali na po yun. Amen. At hindi ka makakasunod kung wala kang panahong mag-aral. Kung wala kang panahong magbasa, kung wala kang panahong mag-devotion, ano yung susundin mo? Dahil everyday na nagde-devotion ka, yung salita ng Diyos ay inilalagay mo sa puso mo at yun yung nagiging pamantayan mo sa buhay dahil salita ng Diyos, inaaral mo, isinasa puso mo na siyang kumikilo sa iyong buong pagkatao para sumunod sa kalooban ng Diyos. Nakita ko yung lahat ni Timoteo kay Apostol Pablo. Kaya nga binanggit niya rito sa huli, pinaalala niya kay Timothy kung gaano kahalaga yung kasulatan. Na ang kasulatan, nagtutuwid, nag-aayos ng buhay, nag-e-equip, nagpapabago, binabago ang buhay ng isang ng bawat tao. Pakibasa niyo nga po yung Timothy 3:16. Yan, sabay-sabay yung basang merong energy. 1, 2, 3, go! Pinasiyan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng... stop mo muna doon. Saan daw po magagamit? Pagtuturo ng... Gusto nyo ba ng katotohanan? Okay, ano yung tuturo ng mundo? Kasinungalingan. Kung gusto mo makita katotohanan sa salita ng Diyos, huwag mong gawing parte ng buhay mo yung mundo. Gawin mong parte ng buhay mo yung salita ng Diyos dahil tuturuan ka nito ng katotohanan. Sumunod. Sa pagpapabulaan sa maling, ayan, iba-ibang aral na naririnig natin. Kapag